Habibis, andito kami ngayon sa Noyvay Airport dahil magtutour tayo ngayon. Kasama ko si Vincent, ang aking bunsong kapatid. So let's go guys. So ayun mga Habibis, nandito na tayo sa Grab. Na-pick up na tayo ng driver natin. Nag-book kami sa Grab para mas safe. Hindi kami kumuha ng taxi, yung sa taxi sa labas ng airport. Kasi kapag sa taxi lang na normal, nag-overprice sila. So much better mag-download kayo ng Grab and then doon kayo kumuha ng sasakyan niyo. So hello mga Habibis, nandito na kami sa hotel kung saan kami nag-book sa Serenity Diamond Hotel. And ang nabayaran namin sa taxi or sa Grab is 270 dong. Ito yung room na nakuha namin. Binuko lang namin to sa Agoda since mahirap nang maghanap ng mga hotel dito sa Vietnam kasi dapat sobrang agahan talaga mag-book dahil mahirap na makahanap ng hotel dito malapit sa Old Quarters. Mag-hi ka naman dyan, Beth. Hi! So, abangan niyo yung vlog ko sa TikTok ko. Guys, mag-hi muna kayo, guys. So pagod na sila kasi galing pa sila ng Danang. So nandito kami sa Faten. Kasama daw to sa Michelin Star. So guys, ilalaban natin to kahit sobrang haba ng pila dito sa labas. Lapit na kami guys. Konti na lang kami ng subo. So, mabilis lang naman pala. Tapos, pag-upo natin dito sa table, diretso na agad. Dito yung mga lime, mga sausawan, vinegar, lime, chili, one. Ito yung insura ng train street at this time. Sobrang daming tao. Sa gilid yung mga upuan. Tapos dito sa kabilang side, bilihan ng coffee, bilihan ng beer. Because we're still here at Train Street. Tamang kain lang dito sa Genting. Let's try Vietnamese spring roll. First bite. Pag nakadaan na yung train, ganito yung itsura ng train street. So mga Habibis, ang night market pala is Friday, Saturday, Sunday. So ngayon, Monday, walang night market. Pero buhay na buhay pa rin naman yung gabi kahit walang night market. Ang dami pa rin tao, tapos ang dami pa rin naman tindahan. So ayun mga Habibis, after 10 minutes walk, andito na kami sa Cafe Jong. And ganito ang itsura niya. One of the famous coffee shop here in Vietnam. So, hanggang doon siya sa hanggang third floor siya pala. Let's try. Nasa siyang icing pero hindi siya malansa. Parang puro foam. So for the experience, masarap naman, no? Ito yung order ng kapatid ko. Sobrang tapang daw ng coffee niya. Coffee rin, content. Hindi ko naman na-expect tapos content talaga. So ayun mga Habibis, tapos na tayo mag-coffee sa Coffee Jam. And then kung nagustuhan nyo yung egg coffee nila, may binibenta silang nakaganito. Kada isang box is 150 po. So bumili ako ng dalawa para ipapatry ko sa mga kasamahan ko. So ayun nga mga Habibis, after ating mag-coffee, nandito tayo sa Huan Kiam Lake. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko, pero Huan Kiam Lake yung pagkakamikas ko. So ayun yun. Guys, pag pupunta kayo dito, kayong huwag kayong sleeveless kasi kailangan pala Bex, pahawak naman. Kailangan Kailangan ka nila sa entrance. Kailangan naka t-shirt or jacket. Basta na kayo magsasando.
So, ayan. So, muna tayo na. Free naman to, wala namang bayad. So, hello mga bibis. After ilang minutes na paglalakad, nandito na tayo sa cathedral, pero sarado siya. Dito lang tayo sa labas. Sobrang daming restaurant dito, as in coffee shop. Yung malala, grabe talaga ang coffee shop dito sa Vietnam. So, hanap tayo ng global food. Ang daming tao, ang daming store. Dito kami sa labas ng sa may tabi ng road. Dito kami kakain. Nag-order kami ng banh mi tapos ng mga iba pang food dito. That's right. Ito yung tsura ng banh mi. May chicken siya sa loob. Sarap. Egg roll. Ano to? Sausage. Kung ano-ano na lang in-order namin. So, hello mga habibis. Nandito tayo sa Hua Lo Prison. 14 minutes walk lang to. Galing ng cathedral and then dito na yung next destination namin. So far, lahat talaga ng mga tourist spot dito is tabi-tabi lang. Basta magstay kayo or mag-book kayo sa old quarters. Kasi parang isang place lang to. Tapos andito lang din, ikot-ikot lang, lakad-lakad lang. So, hindi siya hassle. Tapos, mas maganda talaga, meron na data para isi-search na lang sa Google Map para i-direct kayo kung paano pumunta doon. Ngayon, nandito tayo sa Mega Grand World para tayo nasa ibang bansa. Para tayo nasa Europe, tapos Netherlands. Parang yun yung vibe. Pagay muna kayo. So, hello guys. Ang ganda talaga dito. Para siyang, di ba, kung sa Pilipinas may Binis, dito may Mega World, may Mega Grand World. So, hello mga habibis. Inabutan na kami ng hapon dito dahil dito kami nagtambay-tambay. Parang sobrang laki pala nito talaga ng Mega Grand World. Tingnan nyo. Pero may map dito. Pwede kayong mag-check kung nasa ang park na ba kayo. So far, nandito pa lang kami sa may park na to. And then, ito yung gusto namin puntahan, yung may bridge. May mga carousel din. May mga rides. Ganito siya sa labas. Makikita nyo yung bridge. Ang ganda niya. Kasi, tingnan mo, ang cute. Tapos may mga pailaw. Ang ganda din pumunta dahil ang ganda nga ng lugar, para kung nasa Europe. Tapos, ang ganda ng bridge. And then, sa other side naman, feeling mo naman, nasa China ka. Kasi iba naman yung setup or design ng mga building sa kabilang side. Dito, Europe. Europe vibes. Dito naman, mga parang like China vibes. Hindi itong part. Tapos, if gusto nyo mag-malling, ito na yung Vincom. Tama ba? Vincom Mega Mall. Yeah. So, ayan, di ba? Ito yung sinasabi ko, iba yung type ng building dito sa kabilang side. Tapos, dito naman sa kabilang side is iba din yung pagkakaset up ng style ng mga building. Hello mga habibis! Today is our third day dito sa Vietnam. And for today's itinerary is nandito tayo ngayon sa Tuan Chau International Marina dahil cruise tayo kahapon. Nakapag-decide kami na i-push na yung one day cruise dito sa Halong Bay. 2 hours and 30 minutes nga pala yung naging biyahe namin from old quarters doon sa pinagstayan namin na hotel papunta dito sa Marina. So ayun mga babies, tapos na tayo mag-coffee. Na tayo dito sa cruise. Ang cruise namin Nangyari ko to na yan. Ang cruise namin is Sunrise.
Okay, namimigay na siya ng ticket. After that, proceed na tayo sa cruise. So, ayun na guys. Ito na yung ticket namin. Mag-hi naman kayo guys. So, mag-proceed na tayo sa cruise. Good, tara guys. Come on. Ito na yung cruise na sasakyan natin guys. Sunlight Grand Cruise. Thank you. So bago tayo pumasok sa loob, binigyan tayo ng towel pamunas ng buka, kamay, ng kung ano gusto yung punasan. So, ganito, may designated table na per group. So, tingnan natin kung saan tayo. Ito yung mga food. So later, when you visit any destination, please follow your tour guide. But So mga bibis, tapos na kaming kumain and sakto yung tapos ng lunch. Nandito na kami sa first destination natin, which is Titap Island. So, ito yung itsura niya. Nice! And kailangan 2 p.m. nandito na ulit tayo sa cruise. This is the Titap Island, guys. Wow! And then, ang daming tourist dito, guys. And this is our cruise. Sunlight Grand Cruise. Of the island where the reggae flows, we'll sip on some rum punch as the palm trees sway. Let the ocean be our guide, feel the breeze on our way. So, mga kabibis, papanik tayo sa taas ng mountain. Ating view ng buong Titap Island. So, sabi naman ng tour guide is 5 minutes lang naman yung paakyat. Pero hingal na kami. Medyo mataas siya. And then, let's see kung ano magiging view ng taas ng mountain. Guys, hinihingal na ako. Hindi to 5 minutes na akyatan. Oh my God. Ha? Teka muna. So far, ito na yung view. Wala pa kami sa taas. So mga habibis, nandito na tayo sa taas ng mountain. Ay, grabe. Tumuloy sila ando doon. Sobrang hingal. Pero ito yung view niya. Sulit naman kasi ang ganda ng view. Ang ganda ng view dito sa taas. Kita mo yung ano. Hindi lahat pero kita mo yung pinaka Titap Island. Of the island where the reggae flows, we'll sip on some rum punch as the palm trees sway. Let the ocean be our guide. So, hello mga bibis. Nandito tayo ngayon sa Lomon Cave. Yung ginagawa, dito natin gagawin yung kayaking and speedboat. Tignan nyo, ang daming tao. Jamaica, feel the warmth and glow, the rhythm of the island where the reggae flows. We'll sip on some rum punch as the palm trees sway. Let the ocean be our guide, feel the breeze on our way. We're cruising the Caribbean where the water
St. Lucia climbed the pitons high. Trade winds whisper stories as the seagulls. Ito yung second floor ng deck. Ito yung papunta doon sa roof deck. Ito yung second floor. In fairness naman sa CR nila, maayos. We left the map behind us. We shut the city out. Traded concrete pressure for the silence and the doubt. The long drive melted worries. The speed faded too slow. We chased the fading sunlight to the only place we know, where the air is thick with salt and the time no longer flies, and the water meets the shoreline beneath the endless sky. Shed your heavy clothing, leave your complex thoughts behind. And finally mga Habibis, nandito tayo sa Sungsut Cave. This is the last itinerary for our one-day tour here in Halong Bay. Look at the amazing cave guys. Sobrang nakaka-amaze nga ito sa personal dahil sa structure at forma ng mga stone, at hindi ka nga dito matatakot maglakad dahil nilagyan na rin nila ito ng mga LED lights. At ito nga rin pala ang pinakamalaking kuweba dito sa Halong Bay. That's all mga Habibis. Thank you for watching and wait for the last part because this is the sunset party. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.